Halos siyam na lungsod ng Maynila ang lawak ng Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero ano nga bang mangyayari sa kaso kung sakaling walang makitang bangkay? Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Mag-alas 2 na madaling araw na dumating sa Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas ang mga gagamitin para sa search and retrieval operation sa mga labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Dinala ang mga ito sa fishport na magsisilbing staging area at isa-isang ibinaba ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Kabilang dyan ang mga diving suit, fins at oxygen tanks na gagamitin ng mga technical wreck divers. Naka-standby din ang mga cadaver bag, first aid kits at life ring. Nakahanda rin ang isang rigid hull inflatable boat o RIB na kayang makapagsakay ng 10 tao. Maging ang 3 rubber boats na kaya naman makapaglulan ng 3 hanggang 4 na tao. Ayon sa DOJ, sisimulan ng paghahanap sa labi ng mga sabongero sa Taal Lake. Depende sa lagay ng panahon. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Ayun ang ating ground zero natin sa start. Kasama sa composite team na sisisid sa Taal Lake ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. 3 team na may tig-4 na Navy SEALs ang ipadadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang 94 meters o 308 feet. Gagamit din daw ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meters. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Hindi birong hamon ito dahil ang Taal Lake may lawak na 234 square kilometers, 7 na beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niya nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Binabantayan din ang lagay ng Bulkan Taal na nakataas sa Alert Level 1. Sa Lawa, safe naman yun kasi Alert Level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasukin. Ang PNP hindi lang daw sa Taal Lake naghahanap. Meron kami mga island na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and of course in the underlying areas. Saka namin ididila. Sabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, walang epekto sa kaso sakaling walang ma-recover na labi sa lawa. Hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.